Hello guys, good evening. This is Engineer JM. So sa ngayon, magsasolve ulit tayo ng isang passboard exam problem na makakatulong sa atin sa pagre-review. So this problem is lumabas noong March 2026. So this is under statics. Ano? So siguro umpisa na natin. So meron daw tayong beam. Beam AC is 6 meters long. It is supported by a cable running through a pulley at T. So meron daw tayong beam na 6 meters long. So kung 6 meters yan, at L over 3 tayo. So ibig sabihin 2 meters, 2 meters, 2 meters. And then meron daw tayong pulley na yan dito sa D. So anong unang tanong? Meron the allowable tension in the cable is 25 kN. So, yung cable natin, di ba, always in tension yan. So, given tayo ng tension force na 25 kN sa ating cable. So, ang tanong, how much is the maximum load W, ito, in kilonewton which the beam can carry. So, ano daw yung maximum load na kayang i-carry ng beam? Anong maximum load ng W? So, solve natin. So, ang atake dito guys, since ito ay cable, pwede natin itong i-cut dito. So, consider natin itong baba. So, pag kinat natin yan dyan, so lalabas yung forces. Copy na lang natin ito. Lagay natin dito. So, sa A, tanggalin natin ito. Wait lang. So, nung kinat natin yan, syempre, lalabas din yung ating mga forces. So, yan. So, sabihin na natin, yan ay T. So, T. So, ayan. Tapos, given tayo ng 25 kN na tension force. So, since ito ay parang resultant, so, syempre may mga components yan. Meron tayong vertical and then horizontal. So, simple lang ito, trigonometry. So, 25. So, ang vertical component natin ay T or sige 25 na lang. 25. So, ano to? Sine. Dahil yung angle natin is nandito. And then, pag nakahiga, dahil nandito yung angle natin, katabi ng ating adjacent. So, cosine. So, 25 cosine 30. So, ayan, meron na tayong component. So, paano ba natin makukuha yung load ni W? So, siguro, paano ba natin atakin to? So, kung nakikita natin, isa na lang yung ating unknown. So, W na lang. May given na tayo ng T, and then, ayun, yun na lang. So, pwede tayong mag-moment sa A. So, try natin. Summation of moment at A equal to 0. So, counterclockwise positive tayo. So, ano bang mga counterclockwise yan? So, ito, 25. Moment arm niya, 2. Plus, ito, 25 sin 30. Ang moment arm niya is 6. Ano pa bang iikot ng counterclockwise? Wala na. So, minus na tayo dahil clockwise yung W natin and then moment arm is 4. So, from that, makukuha natin yung value ni W, which is 31.25 kilonewton. So, yun. Kuha na natin agad yung isang problem. So, sa pangalawang tanong, solve the resultant reaction in kilonewton at the hinge support at A if W is equal to 85 kilonewton. So, siguro copy na lang uli natin ito.
Next tayo. Sa B. Ngayon, ang given na sa atin ngayon ay ang W. So, meron na tayo nito. So, ang hinahanap natin ngayon ay ang value ni T. Ay, hindi, yung ano pala, yung resultant reaction dito sa support natin sa A. So, paano gagawin natin dyan, guys? So, since meron na tayong value ni W, so wala tayong given natin dito. So, sabihin na natin T sin 30 and then T cosine 30. So, pwede tayong may value tayo ni W, pwede natin makuha yung value ni T by summation of moment at A. Ulit tayo para makuha natin yung value ni T. So, counterclockwise positive. So, ano mga iikot? T. Ito. Ayan. Times 2 moment arm plus T sin 30. Anong moment arm natin? 6. And then, ano pa? Wala na. So, W na lang. Pero, may given tayo ng ating W. May given yung ating W na ang moment arm ay 4 equal to 0. So, from this, makukuha natin yung value ni T, which is 28 kilonewtons. So, meron na tayong value ni T. So, anong next? Since may value na tayong T, ibig sabihin, meron natin tayong value dito, dito. I mean, ito. Ayan. So, next natin gagawin, para makuha natin yung reaction na, dito sa A, resultant reaction, syempre, meron dito horizontal reaction, and then, vertical reaction. So, Kx, and then, Ay. So, anong gagawin natin? May value na tayo ng W at T. So, pwede natin gawin dyan para makuha natin yung Ax is summation of forces at X or horizontal is equal to 0 going to the right, positive. So, ano bang mga positive natin dyan going to the right sa horizontal? So, Ax. Ano pa? So, since yung T cosine 30 natin is to the left, so negative. So, ang value ng T is, substitute na natin, 28 cosine 30. Ano pa? So, wala na. So, since wala na, ibig sabihin, yung AX natin is equal lang din pala sa 28 cosine 30 is 24.25 kilonewtons. So, meron na tayong value ng horizontal component ni A. Next, para makuha natin yung vertical component ni A, pwede na tayong mag-summation of forces vertical or along Y is equal to 0 going up positive. So, ano mga positive dyan, pataas. So, yung EY. Ano pa? Yung T. So, plus 28. Since yung value ng T is 28. And then, T sin 30. Or 28 sin 30. And then, yung W, since pababa siya, negative 35. So, ang makukuha natin dito is AY is equal to negative 7 kilonewton. Yun, bakit negative? So, ibig sabihin, kaya nag-negative tayo sa vertical, mali yung kinonsider natin na direction ng ating vertical component. Ibig sabihin, dahil nag-negative yan, ibig sabihin, dapat ito pababa. Pababa siya dapat. So, try natin. So, kung nagpababa ito, magiging negative. So, sa final answer, positive na ito. Kuha na natin yung value ni vertical component A. So, para makuha natin yung reaction or resultant, anong gagawin natin? Siyempre, yung tawag dito, ito, A or RA is equal to AX squared
plus ay squared. So, para makuha natin yung RA, may value na tayo ng AX and then AY. So, substitute lang natin, RA is equal to square root ng anong AX natin, 24.25 plus 7. So, ang ating RA ay 25.24 kilonewtons. So, ito yung resultant natin. Oops. Since nakuha na natin yung resultat, pwede na tayong mag-move on dito sa C. If the load W is equal to 35 kN, solve the resultant reaction tension kilonewton in the cable. So, nahanap yung force sa ating cable. Ano? So, anong mapapansin natin? Hindi ba nakuha na natin siya dito? Ito na siya. Kasi ang hinahanap, same lang naman tayo ng given sa W, and then ang hinahanap is T. Diba? Nasolve na natin siya kanina by summation of moment at A, makukuha natin si T. So, yun. Sana nakatulong ang video na ito sa ating review. And then, kung nagustuhan niyo yung video, baka pwede nyo akong i-follow sa ating mga social media platforms o social media channel na lalo na sa TikTok, Instagram, YouTube, and then Facebook. See you on our next video. Thank you, engineers.